puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng awa, kami ay nananalig sa iyo. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulong ang damit. Charm, Fab, Con, bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang nagkamit ng parangal bilang Best News Anchor ay walang iba kundi si Angelo Palmones ng Magandang Umaga Pilipinas, DZRH Radio 666 kHz. Galing-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato ang kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Bahid para walang bahid. Linis fantastic sa bell. Walang plastic number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya. Wow, white rose. White rose papaya. Wow, white rose. White rose papaya. May glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow May up. glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng unique toothpaste. With max
Max Protect formula. Helps stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try unique maximum fluoride protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful! Araw-araw, iba't ibang mga bagay na dapat pagtagumpayan. Ang subok kong partner ay MX3 Capsule. Research-based na tested and proven. Helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit. Kailangan lang na long-term ang pag-inom 2 capsules araw-araw. Kasabay ng proper diet and exercise. I am able to make it with the right partner. MX3, dito ako bilib! Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful! Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Let us unbox MX3 capsule. Each box has 60 vegetable capsules that tested and proven to help reduce pain discomfort. 2 capsules daily with healthy diet and exercise. MX3. Tunay, natural, at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful! Sa puso ng kalikasan, natatangi ang prutas ng mangosteen. Ito ay nagtataglay ng antioxidant compounds na alpha, beta, at gamma mangosteen. Ang MX3 capsule ay isang food supplement na gawa sa natural na mangosteen. Ito ay tested and proven to help avoid knee joint pain discomfort para iwas-iwas sa sakit with long-term supplementation 2 capsules daily. MX3 capsule. Tunay, natural, at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful! Pilipinas, oras natin, 7 minuto makalipas ang 3:00 ng hapon. And the Golden Dove for Best Public Service Program Host goes to May Binohan, DCRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee Best Public Service Program Host, ang Wonder Woman ng Public Service, si May Binauhan. Sa pagtulong, DZRH yan. Sa paglilingkod, DZRH yan. Sa pag-alalay, DZRH yan. Nasa dugo na, nasa pagkatao na ang serbisyo sa bawat Pilipino. Ito ang pangakong hindi na magbabago sa pagtakbo ng panahon. DZRH Public Service Hour. Kasama ang Wonder Woman ng DZRH, si May Binauhan sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Pagtutulungang walang patid sa DZRH Public Service Hour.
Magandang hapon. Maganda pong hapon Luzon, Visayas at Mindanao. Good afternoon Pilipinas. Ngayon po ay araw ng Friday. Thank God it's Friday, June 12, 2026. Sa pangalan po ng ating Wonder Woman, Miss May Binauhan, samahan niyo po ako hanggang alas 4 ng hapon dito po sa DZRH Public Service Hour. Ito po si Wina Pearl Hesoro, ang ating pong Wonder Woman. Ang DZRH Operation Tulong Team ay andyan na po sa Mindanao para po maghatid ng tulong sa ating mga kababayan. Sila po ay magpapalugaw dyan. Ngayong hapon nga po kung hindi ako nagkakamali, ang team po ng ating Wonder Woman ay patungo na po sa Jose Abad Santos, dyan po sa Davao Occidental. Ito po nga Jose Abad Santos, nakausap po natin kahapon mula po sa Public Information Office. Si Ma'am Julie, ito po yung mga nasa coastal areas. Sila po ay lubhang naapektuhan noong nangyari nga pong paglindol, magnitude 7.8 na lindol dyan po sa Mindanao. Pero ngayong hapon po, makakausap naman natin mula po dyan sa Barangay Dadyangas West sa General Santos City. Makikibalita pa rin po tayo patungkol po sa pagyanig noong Lunes nga po ito. Dahil pong iyan pong Barangay Dadyangas West sa General Santos City, dyan po ang area ng ating DZRH FM at Love Radio Station sa Gensan. Kaya po makikibalita po tayo. Patungkol pa rin po sa pagyanig, umabot na po sa 55 ang bilang ng mga napaulat na nasawi kasunod ng pagyanig ng magnitude 7.8 na lindol sa Maasim, Sarangani noong Lunes. Ayon po sa Office of the Civil Defense, umabot na rin sa 1,120 ang naitatalang nasugatan, habang umakyat pa sa 31 katao ang napaulat na nawawala. Aabot naman po sa higit 35,000 na pamilya mula po sa 199 na barangay sa Mindanao ang apektado ng lindol. Sa nabanggit na bilang, higit 6,000 na pamilya ang kasalukuyang nanunuluyan sa mga evacuation center. Kaugnay pa rin po ng pagyanig. Muli pong niyanig ng malakas na lindol ang Maasim, Sarangani ngayon pong araw ng Kalayaan. Ayon sa FIVOX, niyanig ng magnitude 5 na lindol ang karagatang malapit sa bayan ng Maasim kaninang 1:14 ng hapon. Ito ay isang aftershock mula po sa magnitude 7.8 na lindol na tumama sa Mindanao nito lamang Lunes, June 8. Naitala po ang intensity 2 sa General Santos City, Siakamba at Maasim, Sarangani, Tiboli at Surala sa South Cotabato, at intensity 1 naman sa Maitum at Malapatan sa Sarangani, Banga, Santo Niño at Tupi sa South Cotabato. Kaya po sa mga kababayan natin dyan, patuloy pong binabanggit natin na mag-iingat dahil nga pong itong aftershock hindi naman po natin napepredict kung kailan po mangyayari. Yan, ingat-ingat na lang po tayong lahat. Aftershock pa rin po, aabot na sa halos 4,000 ang naitatalang aftershock sa Mindanao mula po ng magnitude o yumanig ang magnitude 7.8 na lindol. Ayon po sa FIVOX, 966 rito ang natunto ng lokasyon habang 64 naman ang naramdaman ng mga residente. Pinakamalakas na naitalang aftershocks ay umabot sa magnitude 6.4. Dahil po dito, apektado pa rin ang isinasagawang clearing at retrieval operations sa lugar. Ayon sa Disaster Risk Reduction and Management Office ng Sarangani, bagamat ilang araw na ang lumipas, ay umaasa pa rin silang mahanap nila ng buhay ang mga napaulat na nawawala. At ngayong hapon nga po, makakausap natin si Sir Yolando Atcharon. Siya po ang punong barangay dyan po sa Barangay Dadyangas West sa General Santos City. Okay na ba doon? Yan. Nasa kabilang linya na po natin si Sir Yolando Atcharon. Magandang hapon po, sir. Yes, ma'am. Good afternoon din po. Yan, magandang hapon, sir. Sir Yolando, kamusta po kayo dyan sa Barangay Dadyangas?
Sa ngayon, medyo okay na po konti. Pero andun pa rin yung kaba namin at saka yung mga problema namin dito sa aming barangay. Opo sir, nabanggit nyo na po yung problema. Baka po sir, pwede po nating mag-ikwento para po baka na meron tayong nakikinig at nanonood ng mga kababayan na may mga bubuting puso o may mga balak pong tumulong para po sa mga taga Mindanao. Ano po ba sir ang kinakaharap nyo pong problema sa ngayon? Sa ngayon po talaga, medyo dahil pa mga close na mga commercial yung supermarket. Kaya medyo kulang talaga kami kung saan kami magbili ng mga yung pangunahing pangailangan namin, basic needs namin. Katulad ng tubig, tsaka yung bigas, yung talagang pinaka pangailangan namin. So medyo ngayon may nagbukas na dalawang medyo maliliit na supermarket. So ano nga, ang daming nagpipilahan. So medyo yun ang pinaka problema namin. Then Nabanggit saka yung mga meron kaming mga residente dito, constituents namin na yung bahay nila totally damaged talaga, hindi talaga pwedeng tirhan. So ang problema namin dito sa barangay, although nasa poblasyon yung barangay namin, pero maliit na siya na barangay, kaya wala kaming evacuation center o parang covered court. Kaya nasa ano lang sila, sa mga kamag-anak nila na napektuhan, doon lang sila. So hirap talaga yung pang makasama namin. Opo sir, nabanggit mo nyo po yung ating mga kababayan na nasira talaga, totally damaged ang kanilang bahay. Meron po ba sir tayong datos kung ilan pong kababayan natin ang naapektuhan sa bahay? Totally damaged, partially damaged sir? Actually, ang nakarecord po din sa ano namin, ang totally damaged yung mga 41, 41, opo. At saka yung partially damaged sa 288. 200. Pero ongoing pa rin yung ano namin, nag-intake namin kasi araw-araw may dumadating na nagpapa-intake na nasira daw yung bahay nila dahil sa lindol. Yun. So far, kahapon 329. Pero ngayong araw may dumadating din sa barangay namin, nagpapa-intake. So hindi pa talaga final officially yung total na partially and pero yung totally damaged 41 lang talaga. Yung partially yun ang hindi namin eksakto na ba kasi ngayong araw may dumating na naman nagpa-intake. Sir, meron po tayong mga video footages na ito pong DZRH FM at Love Radio. Diyan po located ito sa inyong barangay. Kamusta po ba sir? Meron po bang nasugatan lalo na po yung fast food chain sa baba po noon? Kamusta sir? Praise the Lord po, walang nasugatan, walang namatay, nakalabas lahat. Kasagsagan ng lindol. Pagbagsak, wala nang tao doon sa loob. At sa mga sa datos po ng ating mga nasira pong establishments o infrastructures po dyan po sa Barangay Dadyangas, kamusta po sir? Ang pinakamalaki, yun na nga, yung sa Jollibee, tsaka yung sa Love Radio, yung pinakamalaki. May mga kami dito, yung tinatawag na pigeon house. Siguro nasa mga 4 na mga servento ang hindi pwedeng pasukan, naka-yellow line sila. Meaning, ginahintay pa ng inspection ng mga taga-city engineer's office kung pwede na siyang patirahan ulit. At sir, kanina po nabanggit nyo po, wala po kayong evacuation center. At yung mga kababayan natin na mga nasiraan ng bahay, sa kani-kanilang kamag-anak nakikitira sa ngayon. Yes ma'am, yung iba nasa open area. Open area, pero meron kaming provide na parang tent. Ngayon, speaking of... Opo, pero sir. ngayon, na rin sila, medyo hindi sila komportable kasi napaka-mainit na din ang panahon. Tsaka umulan, kaya lumipat sila doon sa kamag-anak nila na hindi na-damage ng bahay nila. Opo. Sir Yolando, speaking of pinoprovide, ano po ba sir ang agarang aksyon po na ginawa po ng ating barangay matapos po itong magnitude 7.8 na lindol?
Agad, dine-check natin yung sinong, kung may minamatay ba, anong mga bahay na na-damage, at nireport ka agad. And yung pangunahing binigay namin is yung tinatawag na food pack galing ng CSWD. Food pack, sir, no? Tapos ngayon, sir... Meron ding mga individuals o mga private company na tumutulong. Sa ngayon, mga 3 company na ang nagbibigay. Yun lang, hindi lang, konti lang din. Hindi naman masyadong lahat yung mga sinindi namin dito sa barangay ang nabigyan. So, binili lang namin yung talagang yung apektado. May mga damages, yung apektado. At kanina nga, sir, nabanggit nyo na sa ngayon, buti nga po meron na pong 2 supermarket. Bukas na po ngayon, sir, no? Bukas na. Opo, ito po bang supermarket natin dyan, sir? Meron lang po silang parang limit, Kasi syempre, yung iba nating kababayan, baka nag-hoard na sila. Yes, ma'am. Yun siguro. Kasi alam ko, tinutukan na nito ng LGU namin. Baka may mag-hoard na, bibilhin lahat. So, 2 pa lang sila. So, yun siguro. May nag-check po dito siguro. I'm pretty sure. Sir, kamusta po ang kalsada po sa inyo ngayon, lalo na sa mga gustong tumulong dahil ang Operation Tulong Team po ay andyan na po ngayon sa Davao. Kamusta po, sir? Paano po ang ating mode of transportation dyan ngayon? Okay naman po yung Davao to Jensan to Davao na mga daanan. Wala siyang problema. Pero kung Jensan to Glan o Sarangani Province, yun ang hindi po pwede. Pero may mga tulay na nasira, may mga daanan na medyo sira, kaya hindi pwede masyadong madaanan. Pero sa ngayon naman, sir, ay possible naman po papunta dyan sa inyo, no? Yes, ma'am, kung galing kayo sa Davao o papuntang Jensan, walang problema yung daanan. Ayun. Yes, sir. Ano naman po tayo, dako po tayo sa hamon na kinakaharap po ninyo ngayon dyan. Ano po ba, sir, ang pinakamalaking hamon po natin ngayon? Aside po sa binanggit na nga po natin kanina na yung mga pagkain, tubig, relief goods, kumbaga relief goods, sir. Ano pa po ba ang ating hamon? Ang ano talaga namin, ma'am, yung isa na doon, yung kung sakaling bumalik na ganong situation, sana meron na kaming covered court na pagpalipatan. Oo nga po, sir. Meron na kaming generator kasi nga hanggang ngayon yung barangay namin walang ilaw. Dahil nga nahulugan siya ng parang tower ng isang katabi namin na hotel. Nahulog yung tower nila, napagsakan yung namin, so pinutol mo na temporary yung kuryente namin. So sana meron kaming generator. Then yun talagang meron kami sana kaming kapartner na parang supermarket na emergency makakuha kami ng pagkain when it comes sa disaster na yung pundo namin na pwedeng makuhaan agad. Opo. Kasi nung nangyari yung lindol, wala talaga. Walang ilaw, wala kaming tubig o pagkain ng pagkuhanan. So nagano lang kami sa LGU talaga. Buti na lang pagka sunod na araw mabubuti yung panahon. So, yun, may mga maliliit na palengke, bumubukas naman, magbibenta naman. So, doon kami namili. Sir, nabanggit niyo po kanina, kung di po ako nagkakamali, wala po kayong covered court. Yes po. Pero po yung barangay namin na nasa 2,000 square meter lang po. Kaya talaga, nasa poblasyon kasi kami. Ayan, mahirap po pumili ng lupa dito sa poblasyon. Ang mahal, hindi kaya po ng pondo ng barangay. Pero po, sir, meron po ba tayong ginawang request po ng mga ganito para makapagpatayo po tayo ng covered court? Lalo na po ngayon, pagka mga ganitong sitwasyon, kailangan po natin ng covered court. Meron na kaming nag-request na kami. Through sa LGU namin dito at saka nag-ano rin kami doon sa namin sa national sa aming representative, baka meron siyang infrastructure na pwedeng mabigyan kami. At ongoing naman po ito, sir, no, na request po natin. Yes po, andun po na nakalagay sa aming top priority project namin
na ang pondo na nakalaan doon sa LGU. Sir, baka po... Nagsabi naman yung mayor din namin dito na pagbibigyan na pagkalaan niya ng pondo para sa amin. Kasi dalawa ang kailangan namin lupa na Tapos, pagtayuan tsaka yung covered court mismo. Ay, Tayo. nabanggit nyo Kaya nga po doble. na yung lupa dyan medyo mahal. Mahal po kasi nasa poblasyon kami. Kaya napakahirap naman kung doon kami bibili sa malayong barangay. Ang layo naman ng covered court namin. So kailangan namin yung covered court namin nasa mismo Vicinity talaga ninyo. jurisdiction namin. At nabanggit nyo kanina, sir, yung ating mga kababayan dyan naninirahan sa kanilang pamilya. Ano po ba, sir, ang mensahe nyo po para sa kanila, lalo na po doon sa mga nangangamba patungkol pa po dito sa ating aftershocks? Ang ano lang namin na andyan po yung gobyerno natin, lalo sa LGU natin, sa barangay. Ang ano ko lang sana maintindihan nyo rin, kung hindi magkaagad-agad na masukluhan sila o anong nabigay agad yung pangangailangan nila, sana po maintindihan na pagkos, pero nagawa talaga ng paraan para mapaabot, masuportahan, matulungan sila ang kanilang pangangailangan. At sir, andun talaga sana yung balik natin yung tulungan, bayanihan, yung kung may problema kagad-agad ang dinatulak yung sa gobyerno. Mahirap din kasi hindi naman masyadong kalakihan yung pondo ng barangay na pwedeng kagad-agad maibigay namin. Dapat po talaga sa panahon ngayon nagtutulungan tayong magkakababayan. Nabanggit kanina, sir, para po sa mga kababayan natin na gusto pong maghatid po ng tulong dyan sa inyo, meron po ba kayong mga paalala sa kanila? Paano po makapunta dyan? O baka po meron po mga dapat i-coordinate muna sa ganito, sa barangay? Ang ano ko sana, ang mag-identify talaga una yung purok chairman nila. Sino yung puros among the poor na pwede talaga yung unahin. Kasi alam mo lahat, gustong humingi talaga ng tulong. So hindi naman unlimited yung tulong. So kailangan may priority. Kung sino talaga ang nangangailangan na pwede, yun ang unahin. And the rest, hanapan talaga ng paraan na mabigyan lahat. Yun lang, kailangan lang talaga magpa-intake o magpa-record. Kasi kailangan din i-komento natin, kailangan din natin yung pondo ng gobyerno na ibigay sa kanila o i-suporta sa kanila, kailangan i-liquidate din natin. Kasi pwedeng bigay lang ng pondo ng gobyerno na walang liquidation. Liquidation. Pero so far naman po, sir, lahat naman ng ating mga kababayan na apektado talaga ay nabibigyan naman po ng tulong. Yes po. Opo. Pero ang ano naman, ma'am, hindi naman talaga yung lahat. Oo, yung apektado lang ho talaga. Yung apektado lang talaga. At ito pong mga tulong. Nakabalik na naman. Yun lang yung ibang mga studente namin dito, constituents namin dito, nagtrabaho sa mga mall na close pa ngayon. Yan ang medyo problema. Pero meron ng paraan para sa ang aming LGU dito, nagawa ng paraan para sa yung mga workers na hindi pa nakapagtrabaho. Yan naman po ang importante sa ngayon, na kahit may problema tayo, ay nakakapag-isip na po ng solusyon para sa ating mga kababayan. So, isa pa yung food pack, saka yung first, anong tawag doon sa galing ng disaster. First aid kits, sir. Mga first aid kits. So far, sir, mula po sa barangay at meron na rin pong naibigay ang ating government officials mula po sa gobyerno, meron na din pong naipababa dyan po sa inyo. Yes, ma'am. Yung pong food pack. Sige, sir. Last ko na po itong tanong. Baka po meron po kayong mensahe sa mga kababayan nyo at sa mga nakikinig at nanonood po sa atin. Sa lahat ng aking mga kababayan, patuloy tayong talaga una ang dasal natin sa ating Panginoon at naway hindi tayo matakot o mag-isip, hindi tayo tinatawag yung parang ma-discourage
sa nangyari ito. Pagkos kailangan natin yung tulungan natin na mayaw natin itong nangyari sa ating kalamidad. Na magtulungan ho tayo para makaahon tayo ngayong pong panahon ng kalamidad. Maraming salamat po, sir. Maraming salamat din sa opportunity ito na binigay niyo sa amin, sa aming barangay. Ang nakausap po natin mula po sa Barangay Dadyangas West, dyan po sa General Santos City, ang punong barangay po nila si Sir Yolando at Sharon. Maraming salamat po. At sa mga kababayan natin dyan, ingat-ingat po tayo. Sa mga kababayan pa rin po natin na meron po mabubuting puso, sa mga gusto pong tumulong sa mga naapektuhan po nitong magnitude 7.8 na lindol dyan po sa Mindanao, pwede po kayo magpadala ng inyo pong mga donations. Call for donation pa rin po tayo para sa mga naapektuhan nito pong lindol sa Mindanao. Pwede po kayong magpadala. Bukas na bukas pa rin po ang aming mga bangko dyan po sa Metrobank account namin. Ang pangalan po ay MBC Operation Tulong. At ang account number naman po ay 640-7640-0864112. Ulitin ko po ang number 640-7640-0864112. At sa mga gusto naman po magpadala sa BDO Peso account, ang pangalan pa rin po ay MBC Operation Tulong. Ang number po ay 000-508-035635. Ulitin ko lang po, 000-508-035635. At doon naman po sa mga gusto pong mag-scan na lamang, naka-flash po sa aming screen ang QR code. Pwede nyo pong i-scan na lang yan at ipadala po ang inyong tulong para sa ating mga kababayan. Ang pangalan po na lalabas dyan ay GPMBC Operation Tulong. Any amount po, maliit man o malaki yan, wala pong pinipili. Malaking tulong po yan sa ating mga kababayan. Sa atin naman pong pagbabalik, ang makakausap naman natin ay mula po sa Ban Toxic. Ang Toxic campaigner po, si Sir Tony Dizon. Pag-uusapan po natin itong pagtaguyod ng Ban Toxic kasama po ang DNNR at iba pang NGOs ng isang mas maayos na healthcare waste system sa ating bansa. Sa ating puyang pagbabalik, Pilipinas ang oras 3:31 ng hapon. Ang oras na yan ay Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Fabcon, amoy nakaka-joyful.
Popcorn. Amoy nakaka-joyful. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Angel po siya ang Lapamona sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Nine, good morning, Lakay! Good morning, Sister Ann. At good morning. Magandang mainit na umaga. Angel po siya ang Lapamona sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming Sa salamat. Pilipinas, una sa Pilipino. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. This Saturday. Hi, I'm Will Vinci, and you're watching Scene Zone. Chikahan with Shanita Girl hitmaker Lil Vinci. To be honest, hindi ko naiisip na nangyari po yun sa buhay ko. The show must go on. Oo, kailan lang nag-perform kami sa isang event. Kasama ko si Uncle Dagot. Pasalamat ko po kay Vinny Saturno. 2016 ko po yan ginawa. Tapos in-out po yan 2020 na po. Ito naman tayo sa AI music. Pero hindi pa pwede kasing ilabas mo na talaga yung music na more on AI lang iaasa mo sa kanya. Hindi ko mapigilan aking nadarama, may chinita girl. 12:00 ng tanghali, dito lang sa DZRH TV. Maagang bag RH sa pagtulong, sa paglilingkod, sa pag-alalay. Kasama si May Binauhan sa DZRH Public Service Hour. .38 na po ng hapon. Pasalamatan po muna natin ang Aboitiz Power. Maraming salamat sa Aboitiz Power at Visayan Electric. At muli ho tayo nakapaghatid ng libreng sakay sa Toledo City, dyan po sa Cebu. Kasama po ang Yes FM Cebu. Salamat din sa Aboitiz Power at Davao Light sa Davao.
Dahil nakapaghati din tayo roon ng libreng sakay kasama naman ang Love Radio Davao. Nakapagsakay ho tayo ng 65 na mga kababayan natin mula po sa Cebu noong Miyerkules po yan. At 105 naman na mga kababayan natin sa Davao. At hindi lang yan dahil hatid din nila ang pamahatid uhaw na tubig, panangga sa init ng panahon at mga premyong hatid ng Aboitiz Power para sa mga biyahe ng ating mga pasahero. Abangan po ang susunod na Operation Tulong Libreng Sakay. Makinig lang sa DZRH Yes FM Cebu at Love Radio Davao para malaman kung saan ang susunod na activation ng hatid ng Aboitiz Power, Visayan Electric, Davao Light at Operation Tulong at DZRH. Sa pagtulong, sa paglilingkod, sa pag-alalay, kasama si May Binauhan sa DZRH Public Service Hour. .40 na po ng hapon sa punto pong ito. Atin na pong makakausap si Sir Tony Dizon, ang toxic campaigner po ng Ban Toxic. Magandang hapon po, Sir Tony. Magandang hapon at magandang hapon sa ating mga taga-pakinig at taga-subaybay sa iyong programa. Opo, Sir Tony. Ngayon nga po nag-start na ang launching po nila ng inyong pagbubukas ng Brigada Eskwela. Ito pong pagtaguyod ng Ban Toxic kasama po ang DENR at iba pang NGOs ng isang mas lalong maayos na healthcare waste system sa ating bansa. Sir, baka po pwede nyo pong maikwento sa amin kung ano po ito. Unang-una, nilunsad po natin itong proyekto natin na tinatawag na Philippine Healthcare Waste and Mercury Waste Management Project. Inilunsad po ito nung nakaraang taon. Meron po tayong, kumbaga merong in-identify na mga partner hospital kung saan ito po ay in-identify dahil na rin doon sa during the time kasi ng pandemic ay nakita na talaga na may nagkakaroon tayo ng problema patungkol doon sa paano mapangangasiwaan yung mga basura mula po sa ating mga hospital. During the time ng pandemic, talagang napakarami ng mga basura na yon. At yun din po yung, kumbaga ito yung tugon doon sa naging suliranin natin during that time. In case na mating po uli sa ganitong sitwasyon yung ating mga healthcare facilities, at least nakahanda na sila kung paano mas mamimitigate, mababawasan yung mga basura na nalilikha. At kaya po yan din yung tunguhin itong proyekto na ito. Katuwang po natin dito ang UNIDO, yung United Industrial Development Organization. Kasama din po natin ang DNR, ang Department of Health at ang sa partner sa bahagi po ng Civil Society Organization ay ang grupo po ng Ban Toxic. So 5 taon po ito na proyekto na ang hangarin po talaga ay ma-reduce o mabawasan po talaga yung tinatawag na unintentional persistent organic pollutants. Ito po ay klase ng chemical na delikado na nagmumula po doon sa mga medical equipments na nagge-generate po ng mga plastic waste. So, isa po yan doon sa ating, kumbaga, binibigyan ng pansin. At syempre, para rin po mapangasiwaan yung ating mga mercury disposal or mercury waste management. So, kumbaga sir, ang pinakahamon po natin ngayon, ito po nga pagtatapon po talaga ng basura mula po sa mga ospital natin. Tama po yun. Nung nakaraan nga po, doon sa, ngayon po, ang pilot na po natin ay 6 na regional hospitals mula po sa Tuguegarao, yung po tinatawag na Cagayan Valley Medical Center. Iniisip ko, pasensya na po kasi marami yung mga pangalan ng mga Okay lang hospital. sir, okay lang po. Go ahead sir. At sa Metro Manila naman po ay yung Quezon Quirino Memorial Medical Center. Ito po yung mga malalaking hospital. Sa bahagi po naman ng Tacloban, ito po yung Eastern Visayas Medical Center. At ngayon po ay nandito po tayo sa parte ng Mindanao. Kagagaling lang po natin ng Surigao.
para naman po doon sa Caraga Regional Hospital at ito pa pong remaining na 2 partner hospitals natin dito sa Mindanao. So basically sila po muna yung ating pagsisimulan ng proyekto na to. Nung nakaraang taon nga po, nakapagsagawa tayo ng waste audit doon sa pauna munang 3 hospital. Naku po, lumalabas po talaga halos 72% ng mga basura na nalilikha po sa loob ng mga hospital ay karamihan po ay mga plastic waste. At ito po talaga yung isa sa gustong matugunan ng proyekto na ito. Opo, sir. Kumbaga, sir, pagka ito pong ating, halimbawa po pagka itong ating mga plastic waste, mga basura natin mula po sa ospital, pagka hindi po ito naitapon sa tama, ano po ba, sir, ang epekto nito sa kalusugan po ng publiko at kalikasan po natin? Malaki ang magiging suliranin natin. Kung matatandaan mo po during the time ng pandemic, napabalita yun na halos napakarami ng basura, nalikha ng mga hospital waste. Expected natin yun dahil siyempre pandemic po yun, kaya talagang sila yung mas marami ang nage-generate. Unfortunately, hindi po yun halos na pangasiwaan. Ibig sabihin, may mga situation wherein halos na itatapon na lamang sa gilid or sa mga tambakan ng bakanteng lote. Dahil nga po punong-puno na nga po yung mga basura, meron pong pagkakataon na halos nakolekta ito ng ilang mga waste workers natin. At yun nga, dahil nga medyo delikado po ito, mga infectious and medical waste po ito, kumalat po sa kalsada, even yung mga needles, syringes at saka yung mga RT-PCR test. So talagang yan po yung iniiwasan natin na mangyari na kung saan lang po ito maitapon o mailagak at hindi po talaga napapangasiwaan ng maayos. So pag ganyan po yung sitwasyon natin, halos napakadelikado po. Isipin na lang po natin yung mga needles na ginamit dyan sa mga hospitals po natin ay possibly mga infectious yan, no? So kung yan po ay mahawakan, matusok accidentally, lalong-lalo na ng mga waste workers o iba pang mga tao, ay mas mataas po yung chance na mataas po yung risk, especially in terms of exposure. Sir, ngayon po ang main recipient po nitong ating programa ay mga ospital po, mga kawani po sa ospital. Paano naman, sir, yung mga gusto po, mga ordinaryong manggagawa, ordinaryong tao, sir, na gusto pong makilahok po dito po sa inyong programa? Nako, tama po yan. At yan din po yung isang dahilan kung bakit katuwang po, kumbaga bahagi po ng proyekto na to ay may engagement po tayo sa mga barangay or sa community, maging po doon sa ating mga eskwelahan. Kabilang po kasi yung Bantox doon sa grupo na nagsusulong po ng proper waste management sa ating mga communities. At at the same time ay isinusulong po natin yung tinatawag na toxic-free and waste-free school. So ang ginagawa po natin, ini-extend po natin. So yung proyekto po na ito ay hindi lang po ito pang hospital lamang, kundi maging po within the radius. Kung may mga nearby communities po dyan, barangay o di po kaya mga eskwelahan, ay ini-extend po natin itong proyekto na ito. Dahil sila rin po yung magiging recipient at magiging katuwang natin sa pagpapatupad po ng maayos na pangangasiwa. Sabi nga nila, yung mga healthcare waste management waste ay hindi lang naman po sa hospital yan na-generate. Meron din po niyan sa ating mga communities. Even po yung mga simpleng pambahay po ng mga bandages at mga, syempre may mga ilang pong pasyente rin na naka-home care na lang sila. So nag-generate pa din po yan ng kabilang pa rin po siya sa medical waste. So yan po yung dapat na mapangasiwaan natin na hindi dapat po siya maisama doon sa ating mga regular na panapon dahil po mas naglilikha po yan ng pagiging hazardous ng ating mga panapon. Opo, sir, nag-comment nga po sa ating YouTube live si Ma'am Teresita Atkienza. Sabi niya po sana nga daw po hiwalay ang ating hospital waste sa mga ordinaryo po nating basura. Tama po yun. At yan po sa ilalim po ng Republic Act 9003 at maging po doon sa mga DOH operation sa manual, dapat po talaga ay hiwalay. Isa rin po kasi sa ating pinupursige, halimbawa na lamang, na-identify po ng grupo during the time po ng mga waste audit, yung 72% po ay mga plastic waste. At malaki po yung porsyento nun ay galing po sa labas, hindi po siya galing sa loob na ginagamit ng mga
healthcare workers, no? But rather galing po sa labas, meaning to say, may pasyente po tayo sa ospital, magdadala po tayo ng pagkain, minsan po nakabalot talaga sa plastic. Ang nangyayari po niyan, naiiwan po doon sa pangasiwa ng hospital itong mga basura na ito. May mga ilang natutuwa po tayo, no, dahil dito sa mga city na kung saan ito po yung mga pilot hospitals natin, ay may mga kanya-kanya na po silang mga ordinansa. So ang kailangan na lang po talaga mapataas natin yung kamulatan ng ating mga kababayan, lalong recipients po nitong mga na kailangan pong sumunod tayo doon sa mga patakaran, polisiya, programa, para po talaga mismo tayo rin habang pinangangalagaan o inaasikaso nila yung ating mga pasyente, tinutulungan din po naman natin yung hospital na hindi maging tambakan ng basura. Sir, nabanggit niyo po kanina pati po sa mga eskwelahan na sinusugod na rin po ninyo. So maganda po ito dahil bata pa lang, maaga pa lamang yung ating mga estudyante ay natututo na rin po kung paano magtapon ng basura. Nako, tama po yan. Madalas po kasi ang very common po na practice natin even sa mga schools ay yung 2 o 3 klase lang ng mga panapon. Ngayon po ginagawa na po natin, sinasama na natin pati yung mga medical waste. Paanong paraan po dahil alam naman po natin, no, karamihan sa mga eskwelahan may mga kanya-kanya mga clinic po na yan. Siyempre, mga mostly medical waste din po yung kategorya niyan. Isinisiguro lang po natin na hindi po siya masasama once na makolekta yung mga panapon dito sa mga eskwelahan. Kaya po kasama na rin po siya sa awareness raising at iba pang mga activities ng grupo. Opo. Dahil paubos na ho ang ating oras, Sir Tony, panghuling tanong ko na po, ano po ang mensahe niyo po para sa ating mga kababayan para naman po sama-sama nating maabot ito pong mas maayos na pagtatapon po ng ating mga basura? Napakahalaga po talaga sa sitwasyon po natin ngayon na halos kaliwat kanan yung balita patungkol po sa problema natin sa ating mga panapon o basura. Siyempre, dagdag pa rin po niyan itong ating mga medical infectious waste, no, na kailangan din po pangasiwaan. Mahalaga po talaga na ito ng pansin para din po sa ating proteksyon ito, sa ating kalusugan at maging sa ating kalikasan. Iwasan po natin sa proyekto na to ay yung lumagana pa yung problema natin sa pangkalusugan. Isipin na lang po natin kung makita natin sa ating karagatan yung mga disposed face mask, no, na gamit. Delikado po nito dahil may dulot po ito na suliranin. Kaya po mahalaga po na mapangasiwaan natin ito at mahalaga po na makiisa yung ating mga kababayan sa ganitong mga programa, proyekto po sa ating at sa ating kalikasan. Yun, maraming salamat po, Sir Tony Dizon. Nakausap po natin ngayong hapon si Sir Tony Dizon, ang toxic campaigner po ng Ban Toxic. Kaya po sa mga kababayan natin dyan, itapon po natin ng maayos ang ating mga basura dahil ito po ay may epekto sa ating kalusugan at lalong-lalo na po sa kalikasan. Tayo po muna maghanap buhay. Pilipinas ang oras, 8 minuto na lang po bago mag-alas 4 ng hapon. Maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes.
Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Makalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Ating mga eksperto dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS, trending and isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan at itatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Pilipino, dito lang sa Music, Matchable Entertainment and Lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samahan niyo po ako hanggang 7:30 ng gabi. DZRH Usapang Liga. Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila, Nas Extension sa DZRH at RH2. Naray si Mayan. At Kisses Hubson. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Hour. 4 na minuto na lang po bago mag alas 4 ng hapon. Pasok po muna tayo ng balita dahil paggunita po ng Araw ng Kalayaan sa Metro Manila, generally peaceful ayon sa NCRPO. Buong detalye sa report ni RH15, Giselle Ricafort. Giselle? Wina deklaradong mapayapa sa pangkalahatan o pangkalahatan ang pagdiriwang ng 128 araw ng kalayaan dito sa National Capital Region. Ayon kay NCRPO Director Major General Anthony Abirin, walang naitala na anumang major untoward incident sa kabit-kabilang mga pagkilos. Aalisin niya yung full alert status ng hanay bukas. Depende pa sa magiging development ng sitwasyon. Kanina nagsagawa ang NCRPO Director ng on-ground walkthrough sa mga pangunahing lugar, kagaya ng Senado, Quirino Grandstand, Mendiola at Calao Avenue sa Maynila para tingnan o inspeksyonin yung latag ng seguridad. Sinabi ni Abirin na full swing pa rin yung security operation sa buong Kalasang Maynila kung saan mahigit 18 o 8,000 kapulisan yung nakadeploy sa ngayon. Pakinggan natin si NCRPO Major General Anthony Abirin. Generally peaceful po yung assessment namin. Actually mas peaceful po sa general peaceful yung napaka-peaceful po, especially sa nangyaring parada at saka flag raising po kami. Saka kabuang NCR po, nag-deploy po tayo ng mahigit 8,000
Hindi pa po kasali dyan yung regular po na anti-criminality operation. Ang full alert status natin po ay ilinis po natin na bukas, depende po sa development po ng sitwasyon. Sa labas ng Senado, mahigit 1,000 na mga kapulisan yung nakadeploy ngayong ika-128 araw ng kalayaan habang mahigit 3,000 naman sa paligid ng palasyo ng Malacanang. Ito si Giselle Ricaport para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa pagtulong, sa paglilingkod, sa pag-alalay, kasama si May Pinauhan sa DZRH Public Service Hour. Maraming salamat RH15, Giselle Ricafort. Bago po tayo magpaalam, batiin ko lang po nanonood ang aking tatay dyan sa Bicol. Hi Papa Edwin, happy birthday! At batiin ko rin po si Sir Bayani Ignacio Shar. Siya po'y nakikinig habang bumabiyahe. Hello po, ang pagbati po ay mula po sa ating TV Tech. Ito po'y pasahero nyo daw po kanina. Magandang hapon po Sir Bayani, ingat po kayo sa biyahe. Wag po natin kalilimutan na uminom po ng maraming tubig, lalo na po ngayon mainit pa rin sa ating bansa. Ingat po kayo. Sa ating mga kababayan din po dyan, ingat po tayong lahat. Sa pangalan pa rin po ng ating Wonder Woman, Miss May Binauhan, ito po si Wina Pearl Hasoro para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Don Carlos sa ating Radio Tech Kuya Jeric at sa ating TV Tech. Maraming salamat po. Pilipinas ang oras, eksakto alas 4 ng hapon. This time check is brought to you by AC. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain away formula.